Good day mga ka-agri. Yung araw ay gusto ko lang ipakita sa inyo na continuous po yung pagtatanim natin ng lakatan kahit napakunti-kunti lang. Kasi yung kinukuha nating pangtanim ay dagaling na rin dito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Sa ating unang tinanim, hindi natin makunan ng volume dito ng mga pangtanim kasi nga po nasa productive stage na, kaya maingat tayong kumukuha ng mga planting material dito na mga suckers para po kahit paano lumalapad yung tinatanim nating lakatan kahit pa konti-kunti lang po. Kasi po pag minsan nakuha natin ng marami ng suckers at yung iba ay alanganin pa, hindi na rin tayo talaga makakadirektang kukuha at saka diretso ng tanim. At saka yung ibang mga area natin dito na malapit rin dito, adjacent na rin, ay hindi pa naman po na linis ng ganun-ganun, kaya kailangan pa muna ng clearing. Kita po natin sa inyo dun sa ilalim po. So dito ay minsan pa isa-isa natin kinukunan ng mga suckers yan dito para may transfer, kasi umuulan pa, sayang po ng oras. Kasi yung saging kasi ay nagbubunga after 8, 9 hanggang 1 year months hanggang 1 year. So dapat yung pagtanim natin dire-diretso pag pwede nang makuna ng suckers. Kaya po dito nakakuha po tayo ng isang suckers dito kahapon. So dapat mabalikan talaga ng lupa yung pinagkunan para hindi pasukin ng corn weevil at saka ibang sakit-sakit. At saka yung iba dito maliliit pa naman. So ginawa natin, nag-expand doon sa ilalim, pakunti-kunti lang everyday. Kasi nga ito yung area nito, adjacent nito, mula dito, ito ay lilinisin pa natin hanggang doon sa dulo. Baka makapaglagay pa tayo ng mga 100 puno dito. Ano yan, malaking bagay na po yan mga ka-agri. Kasi dito almost done na rin dito. Yung mga nagkasakit dito, nirehab na rin natin, nag-replant rin tayo. At saka ito yung nilinis natin last time. Pero may area pa kasi dun sa ilalim na mga 2 linya pa, 2 lines pa, nasabi ko dapat talagang matamnan na ngayon na, huwag na hintayin yung kung kailan pa, pag meron naman pwedeng may transplant. Kasi sabi ko hindi naman masyadong masikip o masyadong masukal, kaya nag-transfer tayo dito kahapon ng 2 lines po dito. Yun po, mga 21 kapuno na rin kahapon yan. Ito yung kitanim natin kahapon, yan po, hindi na po yan pinuputol, dinirekta na lang natin. Kasi wala naman masyadong yung corm niya, bawas. So direkta na lang, kaya na lang kinukunan na natin ng dahon. Para po at least ay parang tapos na yung area na ito. Kasi dito may nakatanim ng napier grass dyan. Masyadong nang malapit sa puno kasi dito sa kaliwa. So hanggang dito na lang yan yung tatam na natin. Yung next natin na area dyan na yun, dyan sa taas, yung ano pa yan, yung kapal pa yung mga bushes dyan tayo magtatanim. Pero yun nga, yung ating mga suckers doon medyo alanganin pa. So yung gagawin natin dito lilinisin po muna natin itong remaining area dito. Kahit hanggang dito lang kumatamnan, papunta dyan na madugtong dyan at sa dito sa ilalim. Yung ditong area siguro sa sulok, wag na nating tanan ng lakatan. Malamang ay lilinisin na rin dyan at saka tamnan na lang ng napier grass. Yan yung isa sa pinakamakita kong magandang gawin dyan. Dun po kasi sa taas, pwede pa naman dun. At saka may isa pang malaking kahon dun sa taas nyan na siguro mga 150 kapuno ay pwede. Ang problema natin dun mga ka-agri ay masyadong masikip yung kahoy sa taas. Kaya unti-unti ko nang binawasan yung kahoy doon para hindi makakapagbigay ng maraming shade sa saging pag natamnan. Kasi po pag nasa ilalim ng shades ng mga kahoy,
na makapal yung ating lakatan, hindi na rin kaganda yung pagtubo. Kasi gusto talaga ng lakatan ay nasa open space po siya, mga ka-agree. Pati ito hindi pa rin natubo. Try nating discover. Baka gusto talaga mag-replant nito. Nako, nabulok pa. Nabulok pa rin. Sabi ko maganda na yung ay, tutubo na rin siguro. Tutubo na rin. Pero nabulok na yung pero yung main ano niya ay matigas pa. Tutubo na rin. So wag na tayo mag-replant muna. Kasi halos lahat din natubo na Ito na lang nag-iisang hindi natubo. At saka ito. Pero ito malapit na rin itong tumubo. Palabas na rin yung tubo ng suckers na yan. So yun. Yun mga ka-agree. Continuation lang. Patuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung pag-i-expand kahit pa konti-konti. Naghahabol ng oras. Kasi pag natanim po natin ngayong December or even this January, at least at the end of the year next 2025, ito makaharvest na. Makakaharvest na. Ganun po kasi katagal. Tinanim mo ngayon, the other year mo pa ma-harvest pag hindi maganda ang paglaki. Dito medyo okay na sila, nakaka-recover talaga, maganda na yung tubo. Yan na lang yung dalawang lines. At na naman yung lilinisan natin ang asarol. Maybe next week, hindi makaya ngayon kasi palagi pang umuulan. Si Bagyong Kirubin ay currently nag-ano pa ngayon dito sa atin sa Pinas. Lalo na po din sa Mindanao area, abot kami dito. Parang dadaan pa dito si Bagyong Kirubin na naging low pressure na lang. So ito yung ika-third dating area dito ng expansion. Pero tinapos na natin dito. Yun dun magiging fourth doon. Na staggered yung pagtanim natin, hindi kulang tayo ng sources Sources at resources. Yung source ng pantanim, marami yan doon kay Sir Jong. Yung resources, yung pambayad, yung problema natin. So nagiging staggered na. Kasi estimated ko po dito, pag natamnan lahat doon hanggang sa taas, hanggang dyan, ay aabot siguro ng mga 700 to 800 kapuno yan dito lahat-lahat. Ganun lang yun. Kadami. Sabi ko nga sana kung medyo sinikipal ko yung pagtatanim, baka makapasok dito 1,000 lahat-lahat. Pag hanggang doon sa taas na. Pero palagay ko hindi abutin. Nasa 700 plus to 800 lang plus. Yun lang siguro. Hindi naman natin na count off ulit. Basta yung unang tinanim natin dyan na 6 months old na ngayon ay nasa 200 dyan. Plus po dito sa ilalim hanggang dito, nasa 400 plus na po kasi. Kasi hanggang dito lang po ay umabot niya ng 420 yata o plus ng another 20, mga 440 na. Let's say kung natanman pa doon sa isang palapel doon sa taas, mga 450, mga ganoon pa lang. Hindi pa inabot ng 500 yung lahat-lahat na ito. 450. Pag nakatanim-tanim ng 100 dyan, 550 plus 200 doon, mga 750 lang, mga ganoon lang. 750 to 800 lang ang pwedeng maitanim dito. Kasi hindi po natin na-maximize yung kanyang distances. Pati dito pwede pa silang tinamnan, pero natanan na po natin itong malagkit na klase ng kamuting kahoy. Kasi first time namin nakakita nitong kamuting kahoy na ito. Masyadong malagkit daw yung laman nito. Kaya nagpursigi tayong magtanim para matry talaga natin. Pero din sa ilalim na yan, yung extra spaces dyan, pag nalinis dyan, siguro tatamnan na lang natin ng napier grass. Kasi needful talaga ng napier grass para sa ating mga kambing. Lalo na po, malapit na tayong magtapos na yung 2024. Papasok na tayo ng summer. Need talaga na ng kambing natin pagkain pagdating ng summer talaga. So, yun mga ka-agree. Yun yung mga plants dito. So, naipakita po natin. Pero lilinisin pa yan, dami pa, hindi pa yan naasarol dyan. Yan yung next na gagawin next week. Pag gumanda na yung panahon, at saka doon, we will see kung anong gagawin doon. Talagang masukal, lilinisin talaga bago matamnan ng saging. Nagko-concentrate na lang muna tayo sa saging ngayon. Kasi nga hindi tayo makapag-forma dahil may kambingan tayo.
Kung wala sanang kambing, kahit iba-ibang commodity, ang hirap kasi pag walang bakod yung area ng ating mga kambingan. Talagang yung mga tanim natin kakainin at kakainin talaga ng kambing. So yung tinatanim po natin ay napier at saging po, para po magiging pagkain na rin talaga ng ating kambing. Pag nag-lift po tayo dyan ng mga old leaves, bigay na rin sa kambing. Kasi yung pupo ng ating kambing, yung dumi ng ating kambing, binabalik na rin natin dito sa ating tinaniman ng saging na lakatan. So yun nga, sabi ko sa inyo dati, napaka perfect combination po itong saging at saka kambingan. Kasi nagiging cycle po yung kanilang input at output. Cycle na po talaga. So talagang dito na tayo magko-concentrate talaga, siguro mga ka-agree. So yun po, maraming salamat po. Huwag na nating patagalin masyado. Nagpakita lang tayo dito sa inyo na yung activity po natin dito sa farm ay continuous. Hindi lang tayo makaporma ngayon dahil sa bagyo. Dahil kakabago lang lumabas yung sikat ng araw. Pero mamaya-maya, nako, yung ulan, nandiyan na naman. Babagsak na naman po yung ulan. So talagang wala tayong magagawa pag ganyan talaga yung ano natin, yung panahon natin. At least pasalamat tayo, at least may ulan, may pandilig para gumanda pa yung ating tanim hanggang matapos itong taon, hanggang papasok yung 2025, okay pa rin. So till here, maraming salamat mga ka-agree. Hanggang sa muli, God bless you everyone and keep safe. Merry Christmas and advance Happy New Year.